Kamakailan, nagkaroon ng maraming pag-ulan sa maraming lugar. Ito ay nagpapaalala sa akin ng isang pelikulang anime na tinatawag na Weathering with You. May isang linya mula rito na tila hindi ko makakalimutan. Kahit na ang buong mundo ay hindi na muling lumiwanag, hindi mahalaga. Gusto kita higit pa sa bughaw na langit. Nagsimula ang kwento sa isang kakaibang malakas na ulan. 2 buwan na ang buhos ng ulan na ito, na walang nakakaalam ng dahilan sa likod nito. Ang walang katapusang tag-ulan ay parang walang katapusan. Sa isang malamig na silid sa ospital, isang batang babae na nagngangalang Hina Amano ang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina, na may malubhang karamdaman at malapit nang magwakas ang kanyang buhay. Nais ng kaluluwa ng kanyang ina na lumabas, magbabad sa sikat ng araw. Walang choice si Hina kundi tumakbo sa rooftop ng ospital, nagdadasal na lumiwanag ang panahon. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga nilalang na parang isda ang lumitaw sa tabi niya, dinadala siya sa langit. Sa kanyang pagbabalik sa lupa, ang malakas na ulan ay mahimalang tumigil, na nagbigay sa kanya ng kakayahang baguhin ang panahon at maging isang sunshine girl. Sa kasamaang palad, sa kalaunan ay pumanaw ang kanyang ina, lumipas ang 3 taon, at lumuluha pa rin ang langit sa ulan, at kinailangan ni Hina na kunin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki upang maghanap buhay. Napakabait niya, nakakakita ng batang lalaki na hindi kayang kumain. Naawa siya sa kanya, at palihim na binigyan siya ng hamburger, ngunit dahil dito, inakusahan siya ng may-ari ng tindahan ng pagnanakaw, ibinawas ang kanyang buong sweldo, at pinaalis siya, upang mabuhay at matustusan ang kanyang kapatid. Nag-aatubili si Hina na subukan ang kanyang kamay sa pagiging isang rental girlfriend, ngunit ang kanyang unang kliyente na nakatagpo niya ay isang ketekot-takot na lalaki, na naiinis kay Hina, ngunit para kumita ng pera, pinili niyang magtiis sa katahimikan. Noon lang, biglang pumasok ang isang batang lalaki, na iniisip na nasa panganib si Hina, at walang pag-aalinlangan, hinawakan ang kanyang kamay upang tumakas. Nagdadabog sila sa mga kalye sa buhos ng ulan, nahuli lamang ng lalaki mula noon. Marahas na inatake ng lalaki ang bata, hindi inaasahan na lalabas siya ng baril mula sa kanyang bag, na may isang putok ng baril. Naiwan ang lahat na nakatulala at takot na takot. Hodaka Morishima ang pangalan ng bata, bitter din siyang bata. Ang pang-aabuso ng kanyang ama ang nagtulak sa kanya upang tumakas sa bahay. Siya ay nagmula sa kanayunan patungo sa malaking lungsod upang gumawa ng kanyang paraan. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang pera at nahaharap sa pagtanggi sa bawat pagliko habang naghahanap ng trabaho. Matapos day ng isang middleman mula sa kanyang huling piraso ng pera, naiwan si Hodaka sa mga lansangan. Napakalamig ng mga tao sa lungsod. Walang nagtrato sa kanya ng maayos. Ang kawawang Hodaka ay walang pagpipilian kundi ang makipagsiksikan sa tabi ng tambak ng basura para sa gabi, kahit na si Hodaka ay nagugutom. Ibinahagi pa rin niya ang kanyang huling biskwit sa isang pasanggala. Gayunpaman, ang kanyang kabaitan ay hindi nakaakit ng anumang init bilang kapalit ng siya ay muling magising. Pinagalitan siya ng ilang dumadaan dahil sa pagharang sa daan pauwi, paghingi ng tawad at pagtatangkang umalis. Kusa namang na bad trip si Hodaka, nagkalat ng basura sa paligid niya. Nais niyang linisin ang lahat ng basura, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita siya ng isang bag, na naglalaman ng isang baril. Nakaramdam siya ng takot, hindi alam ang gagawin. Kaya itinago niya ito sa kanya sa lahat ng oras. Si Hodaka, na 2 araw nang hindi kumakain, ay pumunta sa isang fried chicken shop. Uminom siya ng isang basong tubig at saka nakatulog ng mahimbing nang magising muli. May dagdag na hamburger sa mesa, at ang nagbigay nito sa kanya ay si Hina. Malaki ang pasasalamat niya sa tulong ni Hina, na nagbigay daan upang makakita siya ng pag-asa sa malamig na lungsod na ito. Sa wakas ay nabawi ni Hodaka ang kanyang espiritu at nagsimulang maghanap ng trabaho. Nang maglaon, nakakuha siya ng trabaho sa pakikipanayam para sa isang magasin na sumasaklaw sa mga kakaibang pangyayari. Napakabait din ng amo na si Suga. Nang malaman ang tungkol sa mga karanasan ni Hodaka, nadamay si Suga at mabilis siyang binigyan ng gawain upang siyasatin ang sanhi ng matagal na tag-ulan at hanapin ang maalamat na Sunshine Girl. Gayunpaman, nagbago ang kapalaran ng hindi sinasadyang iligtas ni Hodaka si Hina mula sa panliligalig ng isang lalaki.
Palibhasay nalampasan ng lalaki, pinilit ni Hodaka na ibunyag ang baril. Kinuha ni Hina ang pagkakataong ito, kinuha si Hodaka at tumakas. At kaya, nakarating sila sa ospital kung saan namatay ang ina ni Hina. Malapit na itong give-in kaya walang tao. Nakapagtataka, hindi nagpasalamat si Hina kay Hodaka, sa halip ay inakusahan siya ng pakikialam sa kanyang mga gawain. Itinuro ang pagiging ilegal ng pagdadala ng baril, na agrabyado si Hodaka. Galit niyang itinapon ang baril na dala niya. Gayunpaman, hindi nagtagal, bumalik si Hina. Napag-alaman na si Hina, sa kanyang pagsisikap na suportahan ang kanyang nakababatang kapatid, ay nagsisikap na kumita ng mabilis na pera, ngunit nang malapit na siyang sumang-ayon sa labis na mga kahilingan ng lalaki, napapanahong lumitaw si Hodaka at pinigilan siya. Kaya, pagkatapos huminahon, lubos na nagpapasalamat si Hina kay Hodaka, nang malaman na iniimbestigahan ni Hodaka ang Sunshine Girl. Dinala siya nito sa rooftop. Doon, same time siyang nanalangin sa langit, at sa hindi inaasahang pagkakataon, tumigil ang malakas na ulan. Ipinahayag ni Hina kay Hodaka na siya ang Sunshine Girl na hinahanap niya. Kaya, ang dalawang individual na may magulong tadhana ay mabilis na naging magkaibigan. Kinabukasan, inimbitahan ni Hina si Hodaka sa kanyang tahanan. Ang apartment ay sira at maliit, malinaw na nagpapahiwatig na si Hina ay namumuhay sa matinding kahirapan nitong mga nakaraang taon. Sa isang biglaang pagkaunawa, naisip ni Hodaka na dahil ang lungsod ay sinalanta ng walang humpay na pag-ulan, magagamit ni Hina ang kanyang espesyal na kakayahan upang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagdarasal para sa magandang panahon, pagtupad sa mga kagustuhan ng mga kliyente na nagnanais ng maaraw na araw. Mabilis namang pumayag ang dalawa at nag-post ng advertisement online. Hindi nagtagal, natanggap nila ang kanilang unang imbitasyon, bagaman ang taong kumukuha sa kanila ay may pag-aalinlangan at naghahanap lamang ng swerte. Matapos magdasal si Hina sa langit, iwaksi ang madilim na ulap, lahat ay natigilan. Noong una ay ibinasura bilang nagkataon lamang, ngunit habang lumalago ang katanyagan ni Hina, ipinagdasal niya ang magandang panahon para sa maraming tao. Mga babaeng bagong kasal na gustong magkaroon ng kasal sa labas, may mga mag-aaral na gustong makita ang mga bituin, at mga bata na gustong maglaro ng sports. Tumaas ang reputasyon ni Hina. Sinamahan ng malaking kita, hindi lamang sila ang nagdala ng sikat ng araw kundi umani rin ng pagkilala mula sa publiko. Maging ang taunang fireworks display ay humingi ng tulong kay Hina sa paglilinaw ng kalangitan. Sa engranding kaganapan sa araw na iyon, nakasuot si Hina ng magandang damit para sa piyesta. Nakatayo siya sa isang mataas na tore. Pinagdasal ang mga kamay. Maraming patak ang lumitaw sa paligid niya. At sa sumunod na sandali, mabilis na naghiwa-hiwalay ang maitim na ulap. Unti-unting lumiwanag ang langit. Ang maliwanag na sikat ng araw ay tumagos sa madilim na ulap. Pinaliwanagan ni Hina ang buong mundo. Natuloy ang fireworks display ayon sa plano. Ang namumulaklak na paputok ay muling nagdulot ng pag-asa sa mga tao, habang pinapanood ang namumulaklak na paputok. Nag-usap sina Hina at Hodaka tungkol sa kanilang mga nakaraan sa rooftop. Isang pahiwatig ng kalabuan na nananatili sa hangin habang ang kanilang mga puso ay unti-unting lumalapit. Ang lungsod ay nakilala si Hina sa pamamagitan ng engranding kaganapang ito. Kasunod nito, mas maraming imbitasyon ang sumunod. Gayunpaman, napansin ni Hodaka na habang dumarami ang mga kahilingan para sa maaraw na araw. Si Hina ay mukhang pagod, kaya agad na nagpasya si Hodaka na i-pause ang lahat ng trabaho pagkatapos makumplito ang gawaing ito. Gusto ni Hodaka na gamitin ang oras na ito para maghanda para sa nalalapit na kaarawan ni Hina. Samantala, ang editor-in-chief ng magazine na si Suga, ay pumunta sa isang templo upang siyasatin ang misteryo ng Sunshine Girl. Nalaman niya ang sekreto ng Sunshine Girl mula sa mga monghe, dahil ang kakayahan nito ay regalo mula sa mga Diyos. Ginawa rin siya ng isang handog na sakripisyo, sinabi sa kanya ng monghe. Lahat ay may presyo, at ang kapalaran ng Sunshine Girl ay itinadhana na maging trahedya. Sa ganitong paraan sana ipagpatuloy ni Hina at Hodaka ang kanilang masasayang araw, ngunit ang insidente ng pagdadala ng baril ni Hodaka ay natuklasan ng mga pulis. Di nagtagal, nagsimula ang paghahanap sa buong lungsod. Sa oras na ito, si Hodaka, na ipinakilala ng isang kaibigan, ay dumating sa isang tindahan ng alahas.
Buong 3 oras siyang pumili ng singsing na balak niyang ibigay kay Hina bilang regalo sa kaarawan. Pero hindi niya alam kung magugustuhan niya ito. Habang naglalakad silang mag-isa sa eskinita, inipon ni Hodaka ang kanyang lakas ng loob na ilabas ang singsing na ibibigay kay Hina, ngunit biglang lumingon si Hina. Parang pareho silang may gustong sabihin, ngunit sa pagkakataong iyon, maraming patak ng ulan ang pumaligid kay Hina, at kakaibang hangin ang umihip. Si Hina ay hindi inaasahang natangay sa langit. Nang bumagsak siya sa lupa, naging transparent ang kanyang katawan. Noon natauhan si Hodaka. Sa maraming beses na nagdarasal si Hina sa langit, mas papalapit siya rito. Marahil noon pang 3 taon na ang nakalipas, si Hina ay nakakonekta na sa langit. Simula noon, nagpasya si Hodaka na huwag nang hayaang manalangin muli sa langit si Hina. Ngunit sa araw na iyon, natagpuan na ng mga pulis ang kanilang tirahan batay sa mga pahiwatig. Bagamat nakapagtago si Hodaka sa banyo at nakaiwas sa paghabol ng mga pulis, ang katotohanan na si Hina at ang kanyang kapatid na menor de edad ay namumuhay ng mag-isa, ay iniulat ng pulisya sa Child Welfare Association. Ibig sabihin, sa pilitang dadalhin ng kapatid ni Hina sa isang welfare home para ampunan. Dahil sa pagdadala ng baril ni Hodaka, hindi na rin naglakas loob si Suga na kanlungan siya. Binigyan siya ni Suga ng pera. Sana mabuhay siya ng maayos, ayaw mawalay ni Hina sa kapatid. Kaya sa huli, pinili nilang tumakas. Kakaiba, mas malakas ang ulan noong araw na iyon kaysa karaniwan. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, bumagsak ang temperatura, at hindi nagtagal ay nagsimulang dumaloy ang mga snowflake mula sa kalangitan. Gayunpaman, sa pagtatangka nilang tumakas, nakasalubong nila ang mga pulis. Upang protektahan si Hina at ang kanyang kapatid, pinili ni Hodaka na akitin ang atensyon ng mga pulis. Ngunit paano niya malalampasan ang mga pulis? Hindi nagtagal, naipit siya sa lupa ng mga pulis. Sa kritikal na sandaling ito, hinanggad ni Hina, desperado. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan, nang hindi inaasahan. Sa pagkakataong ito, direktang tinawag ni Hina ang lightning, na tumama sa isang kalapit na truck ng malakas na putok. Ang nagngangalit na apoy ay nakakuha ng atensyon ng mga pulis. Sinamantala nila ang pagkakataong ito, tumakas sila mula roon. Nakahanap silang 3 ng hotel. Dahil wala silang pagkakakilanlan, kailangan nilang magbayad ng mataas na presyo para sa isang marangyang matamis. Dito, mayroong mainit na malaking kama, maluwag na bathtub, hindi mabilang na merienda sa refrigerator. Magkasama silang nag-dinner dito, kumakanta, masaya. Sa sandaling ito, nakalimutan pa ni Hodaka na tumatakbo sila, ngunit ang kaligayahan sa harap niya. Hinihiling lang niya na ito ay tumagal ng kaunti, mas matagal. Gabi na, sa wakas ay inilabas ni Hodaka ang singsing at ibinigay kay Hina bilang regalo sa kaarawan. Gustong-gusto ito ni Hina, ngunit biglang bumagsak ang kanyang kalooban. Tinanggal ni Hina ang kanyang bathrobe. Ang kanyang katawan, dahil sa labis na paggamit ng kanyang espesyal na kakayahan, ay naging halos ganap na transparent. Sinabi ni Hina kay Hodaka, ang Sunshine Girl ay isang buhay na sakripisyo. Kapag tuluyang nawala ang Sunshine Girl, babalik sa normal ang hindi nakokontrol na panahon. Nararamdaman ni Hina na maaaring mawala siya anumang oras, kaya gusto niyang hilingin kay Hodaka na alagaan ang kanyang kapatid. Tumanggi si Hodaka na paniwalaan ang lahat ng ito. Mahigpit ang pagkakahawak nila sa isa't isa, at sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas. Nakatulog si Hodaka, biglang nagliwanag ang katawan ni Hina. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakahiga siya sa ibabaw ng puting ulap. Yung mga parang maliliit na isda, nakapalibot sa kanya. Naging ethereal din ang katawan niya. Dumaan ang singsing sa kanyang transparent na kamay at nahulog. Nadurog ang puso ni Hina. Naiintindihan niya na ito ang kanyang kapalaran. Bumalik siya sa langit, at babalik sa normal ang abnormal na panahon. Sa sandaling iyon, biglang nagising si Hodaka. Ang hanapin lamang ay nawala si Hina. Lalabas na sana siya at maghanap, ngunit dumating na ang mga pulis. Agad na inaresto si Hodaka. Paglabas niya ng hotel, napansin niyang hindi na umuulan ang lungsod. Maliwanag na sikat ng araw, maaliwalas na kalangitan, tuwang-tuwa ang mga tao, ngunit si Hodaka lamang ang nakakaunawa, na ang lahat ng ito ay ipinagpalit sa buhay ni Hina. Biglang nahulog ang singsing mula sa langit.
Kinuha ni Hodaka ang singsing. Mukhang naiintindihan niya ang lahat. Tumakbo siya pasulong na parang sinapian, ngunit hinarap siya sa lupa ng mga pulis. Desperado, sinubukan ni Hodaka na ipaliwanag ang sitwasyon ni Hina sa pulisya. Umaasang may iligtas nila siya, ngunit inisip ng lahat na siya ay baliw. Ngayon, ang tanging makapagliligtas kay Hina ay si Hodaka. Kaya, sinamantala ang sandali ng pagkagambala sa gitna ng mga pulis, mabilis siyang tumakas mula roon. Siya ay papunta sa ospital kung saan nakuha ni Hina ang kanyang espesyal na kakayahan. Nang marating niya ang rooftop, nagkaroon ng pagkakataong ibalik si Hina. Tumakbo siya para sa kanyang buhay, tumakbo para sa kanyang buhay. Kung maaari lang siyang tumakbo ng kaunti, may pag-asa pang mabuhay si Hina. Dahil sa pagod, sa wakas ay nakarating si Hodaka sa gusali. Laking gulat niya, naghihintay na doon ang amo ng magazine na si Suga. Nang marinig ang balita ng pagkawala ng Sunshine Girls, pinayuhan ni Suga si Hodaka na tanggapin ang lahat, bumalik sa istasyon ng pulisya at sumuko. Pero ngayon, gusto lang ni Hodaka na bumalik si Hina. Nagsimula na silang dalawa na hatakin ang isa't isa. Sa gitna ng pagtatalo, si Hodaka ay itinulak sa lupa ni Suga. Noon ay biglang napansin ni Hodaka ang handgun na naiwan doon noong una. Para mailigtas si Hina, wala siyang choice kundi itutok ang baril kay Suga. Ngunit sa sandaling iyon, dumating din ang mga pulis. Nagmakaawa si Hodaka. Panay ang sigaw niya, umaasang mabibigyan siya ng oras ng pulis. Hanggat kaya niyang iligtas si Hina, kahit kusang loob na isakripisyo ang sarili, binitawan ni Hodaka ang handgun, pagkatapos ay tumalikod at sumugod patungo sa rooftop. Ngunit siya ay pilit na inipit sa lupa ng mga pulis, nakaposos. Sa isang mahalagang sandali, ginamit ni Suga ang kanyang katawan para itulak palayo ang mga pulis, binibigyan ng oras si Hodaka para makatakas. Ngunit nang makailang hakbang si Hodaka, hinarang siya ng isa pang pulis. Sa sandaling nahuli si Hodaka sa isang dilema, ang kapatid ni Hina ay sumugod. Ibinagsak niya ang sarili sa pulis, desperadong hinimok si Hodaka na iligtas si Hina. At kaya, sa wakas ay nakarating si Hodaka sa rooftop, ngunit biglang, sinipsip siya sa isang whirlpool. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa itaas ng langit. Malakas na sinigaw ni Hodaka ang pangalan ni Hina, at sa wakas, sa itaas ng mga ulap, nakita niya ang figure ni Hina. Agad na tumalon si Hina sa langit, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Hodaka. Mabilis silang bumagsak mula sa langit, ngunit muli silang pinaghiwalay ng malalakas na agos ng hangin. Inilabas ni Hodaka ang lahat ng kanyang lakas para hawakan ang kamay ni Hina. Ayaw na nilang bumitaw muli, nais nilang mag-freeze ang oras sa sandaling ito. Isang puting ilaw ang kumislap. Nang muli nilang idilat ang kanilang mga mata, ligtas silang nakabalik sa rooftop, ngunit umuulan muli ng malakas ang lungsod. Nang walang Sunshine Girl bilang isang sakripisyo, muling lumitaw ang hindi pangkaraniwang panahon, ngunit sa wakas ay nailigtas si Hina. Pagkatapos ng mga kaganapang ito, si Hodaka ay pinabalik sa kanayunan, na limitado sa kanyang personal na kalayaan. Hindi na niya nakita si Hina. Lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata. Ang probosayon ni Hodaka ay inalis. Nang bumalik siya sa lungsod, ito ay naging isang malawak na dagat. Maraming gusali ang lumubog. Nakonsensya si Hodaka. Naniniwala siya na ang lungsod ay nagbago ng ganito, lahat dahil nailigtas niya si Hina, sa isang pamilyar na kalye. Nakasalubong muli ni Hodaka ang pamilyar na figurang iyon, ang babaeng matagal na niyang inaasam, marahil dahil sa kasalanan niya sa mundo. Tahimik na nagdadasal si Hina sa sandaling iyon, ngunit ngayon ay hindi na siya ang Sunshine Girl. Sa ulan, excited na magkayakap ang dalawa.